Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Yeah. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo, lalo na doon sa mga natatraffic. Diyan sa buong Metro Manila. Wala na ata exception. Wala. Naging choke na eh. Wala Ibig na. sabihin talagang nakasakal na dito sa Metro Manila. Hindi, tsaka sakal na tayo. Ang daming sasakyan talaga, bro. The increased sales, nakikita ko sa kalye. Hindi na ito katawa-tawa. Talaga overpopulated ang Metro Manila. At saka, over-concentrated dito ang mga activities. Nandito na lahat. Kaya lahat ng tao pupunta rito. Wala na tayong sinasabi na talagang other areas na develop, etc. Ikaw naman, halimbawa, yung Arcobia, yung pagiging special economic zone niya, parang Jonah, makikinabang naman yung mga apo eh. Apo nino. Ni Andrew. Hindi yung mga apo natin kapag nag-develop. Apo natin, sige. Kayo yung mga nagsasuggest dito, merong apong lumakad niyan. Apo nino yun. Kaninong apo yun? Yung lumakad na yan. Apo nino yung lumakad niyang maging special economic zone. Ito na lang Okay. Yung C5 na yan, yung C5 na yan, maski na wala pa yung mga Arcobia, etc. na yan, traffic na yan. Traffic na yung C5 na yan. Lalo Kasi na. daanan yan ng pati ng mga... Lahat. Trucks, lahat, etc. Business, lahat. Lalagyan mo Delivery. Kompleto tayo dun. Nandiyan na dati. Nandiyan na yung Eastwood. Mayroon din development dyan. Yung... Rockwell. Aside from Rockwell, Robinson. meron din development dyan yung Ayala at saka Lucio Tan Group. Meron din dyan. Dito sa area na yun. Robinsons, meron din. Robinsons, meron. Malaki yung Robinsons. Ayun, may tulay, tapos may malaking higanting statwang Nikelado. Yun na. Ano yung higanting tasa? Nakaganon na tao. Higanting statwang Nikelado. Tapos, Nikelado. ngayon mayroong Arcobia. Dito sa kabila, the other part of it, iyan na. Another line of developments. Anong traffic? Ano pa i-develop nila sa kabila? Pwede maging mangyari dyan. At naaprubahan yung special economic zone dyan. Anong advantage, anong pabor maibibigay yung sinasabi sa ninyo publiko niyan? na makikinabang ang mga apo dyan, talagang nakinabang na sila, sa totoo lang. Kaninong apo nga? Yun ang tinatanong ko eh. Apo nino? Apo ng apo. Oo. Apo ng apo. Oo. Paano ba naging yun? Meron na dati si Presidente mismo, BBM, sinabi na niya yan. From the very start. Let us grow other areas. Then, do not concentrate. Even during the campaign, yan na sinasabi niya. Biglang ngayon, biglang may lalabas na ganyang special economic zone. Special order. Special order? Na hindi naman siya nakapirma. Pirmado ni Executive Secretary Bersamin. By authority. By authority. Hindi naman nila nakalagay doon na makikinabang ang mga apo eh. Doon sa special order. Hindi nakalagay. Tapos magkukunyari pa kayo, napupunta kayo sa Tansa. Another traffic area. Tansa. Naku po. Pinagsama dalawa. Tansa at Arcobia. Tansa, Cavite. Grabe ang Grabe traffic dyan. Naik yung Tansa. Napunta na kayo dyan. 3 oras, mababara ka dyan. Grabe. Kaya nga yung Calax, Batangas, na gagawin ni MVP tsaka ni San Miguel. RSA at MVP. Yun maganda yun. Yung Cavite, i-connect mo na sa Batangas. Okay. Ito pa, may sinasabi pa rin Jonathan, ang presidente, self-discipline daw kailangan din. Para yan traffic. Kailangan po yan, that will fall under, kasi nga yung 4 E's ng traffic management, enforcement, education. Okay, engineering, yan po yung mga infrastructure. And the economics. Yung economics, yung sinasabi ng presidente, i-develop natin yung mga ibang
lugar sa provinces. Para hindi nagkukumpulan kung saan-saan. Okay, sa enforcement and education tayo ngayon. Yan self-discipline po, hindi isang araw gigising na lang tayo. Ayos At na. lahat tayo conscious Oo. na kung ano ang dapat nating gawin sa kalsada. Wala nang nagka-counterflow. Kulang po sa education, lalo na yung mga nagmumotor, pare. Ako, grabe. Well, I have to admit, marami Grabe. talaga. Ingat ka talaga. Yan po mga nag-public transport, wala silang, tingin ko, hindi dahil sa bastos sila na natural o hindi eh. They don't know any better. They don't know any better o madalian eh. Kasi halimbawa, i-deliver namin sa'yo in 30 minutes. Otherwise, may libre kang ganito. Yung mga ganun eh. Ito, kailangan meron kang ganito na time. Mayroong time frame eh. May period na kailangan ayusin. Yung pirming nagmamadali talaga siya. Pero may ano bang pwedeng gawin para yung education? Ano ba pwedeng gawin? Ambit ba yan ng DOTR or kanino bang pwedeng gawin yan? DOTR. DepEd ba yan? O CHED? MMDA ba yan? Wala hong nagsasabi na, sige, ako aakuin ko. Yang education ng mga motorist. Ikakampanya namin ng husto yan. I have seen yung angkas, yung Joyride for example, kasi dati si Noli Iyala, sila yung ano dun eh. Sa may, yung Joyride, meron silang riding academy dun sa may Marcos Ano Highway. ibig sabihin na riding Ay, hindi, talagang meron silang track, tapos track na na malaki. Nagte-training yung mga rider nila ng Joyride. Now, ewan ko kung natutuloy pa rin yun. I'm sure angkas meron din siguro dapat. Hindi, required ba sila? Requirement yan sigurado. Required ba? Bago po yung makabili. Bago sila bigyan ng motor. Baka yung mga riders ng angkas Sila. o ng Joyride or ng Movit, sila yung nagkakaroon ng training. Pero yung ibang bumibili. Yung ibang bumibili. Patay. Hindi ko na masasabi yun. Ano sinasabi ni John? Yun ay talagang nakabili na lang ng formula sa Mayroong China. 3,000, tapos na. Tapos na. Yun na yun, binigyan na yun. Kaya ang daming aksidente. Kagaya niyan, meron dito, dyan sa kabila, Julio Vargas yata yan, MMDA Riding Academy. Ilan Meron ang din. nandito dyan? Meron dyan. Ilan ang nagra-riding? Hindi ko lang alam. Hindi ko Mga pa isa kalahati. Is it Ayun. required na kailangan? Dapat required. Halimbawa, lahat ng mga nagbebenta, lahat nagbebenta ng motorsiklo, kailangan merong LTO or something na sinabi, hindi, ikaw, nakadalawang oras ka, nakatatlong oras, whatever it is, na kailangan Kumbaga sa aeroplano, may flying hours may flying hours ka. ikaw ba, nakapag-training ka, hindi ka naman marunong. Alam mo ba mga rules kapag ikaw ay nakamotor? Yung mga nakamotor nga, overtake, galing sa kanan. Magugulat ka na. So, may mabilis. Naku po. Tapos tinanong mo, singit ang bagal ko nga po eh. Sabi ko, tinignan mo ba yung speedometer mo? Kung gano'ng kabilis? Yung mga ganon. Pang 40 lang to Ang liit ng daan. Hindi niya alam. Dati ang problema natin yung mga nagpapabili ng kotse. Oo. Na continuing problem yan. Ngayon, itong motor. Nadagdagan. So, nadagdagan na, kotse, pati. Kotse nga, wala rin eh. Ay. LTO yun. Hindi nga, sino nga ang sasagot dyan? Sinong aako na outfit o government agency? Sige, sagot ko yung education. Dapat ba LTO yan? LTO. Dapat LTO. O dapat MMDA Ang yan? lisensya mo, hindi ka, kunwari ikaw, meron kang lisensya ng pagmamaneho, hindi ka pwede magmotor. Kailangan i-upgrade yan ng LTO to... Dapat marunong ka. Ang Pero motor... bago gawin nyo, kailangan may test muna. Yun. Hindi eh. Ano bang paraan Kasi ngayon? parang sagot din nung nagbebenta ng motor yung lisensya mo eh. Hindi. Sila nang bahala. Parang ganon. Oo. Kabakas sila. Hindi naman. Hindi, kabakas sila dyan. Kabakas. All in one, gano'n. All in one. Wala. Ako nang bahala dyan sa ito. Mag-bayad ka na ng 3,000, sa'yo na yung motor na yan. Since ang tagal na po yan, yung ating traffic problem, panahon pa ng Kupong-kupong na yan. kupong. Lola. Sinasabi na natin yung education ng motorists. Importante yan. Ni isang programa, wala ho ako narinig. Sa tagal-tagal Same ko thing. Lalong lumala ngayon kasi nga mas dumami na mga... Kahit na yung mga four-wheel drivers umiinit talaga ulo nila pag nasa daan. I think Yung mga delivery driver, isa pang notorious yung mga yan. Ako po.
Ha? Kasi nga Nakita mo yung yung bakbakan nung isang motor tsaka delivery van? Nakita mo yung video na yon? Oo. Nangyari Nag-angasan. Tapos Pamalo yung delivery van panaksak, driver. sinaksak yung gulong nung gulong ng delivery. delivery. Di ano ngayon? Di naka-standby yung sasakyan doon. Traffic na yun. Traffic na yun. Another thing na Yun ang dapat. itatanong ko lang kasi dito sa atin, normal yun, pag na-aksidente ka, dito sa Pilipinas, lalo sa Maynila, tigil, mag-uusap, mag-aantay ng pulis. Yes. Hindi ba pwedeng, kunan ng trato, may mga insurance naman kayo, mag-exchange sa insurance, and then, okay, o wala. Hindi, ang habol doon pare, yung abala Ha? Abala. Halimbawa, nagkaroon tayo ng aksidente. Sasabihin ko, ikaw may kasalanan. Okay. Okay? Sasagutin na insurance mo yung aking damage. Paano na may abala ko? Right. So, dapat, Kailangan, bigyan mo pa ako ng additional aside from the insurance. which means yung kailangan dumating yung police, tapos may police. Yun. May police report. Yun ang nagtatraffic. Tapos yung adjuster kasi na insurance, matagal din yun. yan. Ayan. Kasi sasabihin, hindi ho, ganito lang yan eh. Ang kaya namin, ang bayaran nangyari namin. na sa akin yun. Hindi pala kaya yung hindi, sagot lang nila hanggang dito. Yung ganun. Ngayon, kung ang nakabanggaan mo pa jeep na hindi naman insured yun at insurance. lahat. Walang ka-insurance yun. Tsaka yung motor, kaya nga kamutin tawag, kakamutan ka lang. Kakamutin ka. Yung motor Boss, po, pasensya ka na. last week, kinausap natin si Noel. Arnel Lim. na public transport advocate po yan. Ang sinasabi niya, umaangal daw yung mga ibang transport systems like taxi, like yung tricycle, yung mga bus at dito sa motorcycle taxi. Ito po, nagsalita na si DOTR Secretary Jimmy Bautista. Wala raw po idadagdag dyan sa motorcycle taxis para dito sa Metro Manila. Kasi po, ang itong paglilinaw na to na ginawa ni Secretary Bautista, parang sagot doon sa sinasabi ni LTFRB Chairman Guadis na magdadagdag ng apat pa na kumpanya. Naku, kinabahan lahat nun. Hindi, ang clarification, nagsisinungaling yung Guadis na yan. ang clarification ngayon ni LTFRB Chair, Guadis, hindi ho yung dagdag, hindi dito sa Metro Manila, sa mga probinsya. Meron siya sa probinsya daw. Kalokohan yun. Bakit meron na ba silang authorization to do motorcycle outside Metro Manila? Bakit yun ang taon na, by the way, itong pilot. Yun sinasabi niya, meron na bang pilot sa labas? Ang po niyan, yung batas na magiging legit itong mga motorcycle taxi. Wala po kasing batas na sinasabi, ang two-wheel pwede maging public, tawag dyan, convenience pa yun? Public. Bibigyan sila ng parang public vehicle. Parang PUV. Certificate of Convenience. Conveyance. Yan pong taxi. So, walang batas. So, kailangan nilang magkaroon ng pilot study para makagawa ng batas. Itong si Guadis, sumisingit, sinasabi niya, gusto raw ng Kongreso dagdagan. Tapos na nga yung proposed bill Meron na. Tapos sinasabi mo pa, sino niloloko nito? O baka naman pinapaboran yung isang kumpanya na ang tawag Grab. Pati yung four-wheel drive nga, hindi na nila maayos-ayos Tapos ito na naman tayo sa two wheels. Bawat isa po doon sa apat na dadagdag. By the way, kasama doon sa apat na yon yung Grab. Yan ang suggestion ni... Bawat isa doon, 2,000 units at least. 2,000. Ang gusto ni Chairman Guadis. Pero hindi naman daw siya lang yan Meron daw galing na pahiwatig sa Malacanang. Apo na naman ba yan? Hindi po. Apo na naman. May pahiwatig daw. Pahiwatig sa'yo. May pahiwatig daw na kailangan idagdag pa yung Grab.
So, kanila na i-move it, tapos kasama pa ulit sila. Hindi nga nare-resolve pa yung move it na takeover sa Ocold eh. Oh, may problema May pa nga problema yun. pa nga yun. Hindi nga nila nare-resolve yan eh. Kung pwede yun kasi, ano yun, pilot, tapos meron mag-take over, ano yan? Ang House Committee po, sinasabi nila, tigil na muna yung motorcycle taxi expansion. Okay. Tigil na muna yan. Kasi hindi pa natin alam, nakikita, kung ano magiging result dyan. So, nagsalita na po si Secretary Bautista, tigil na raw yan. Okay, yung sinasabi raw ni Guadis sa outside Metro Manila, which is according to Jonat, is a lot of A lot of BS. Paano titino ang ating transport kung ganyan, pare? Doon pa lang. Ang policy, ano po, moving target. Diyan pa lang, hindi na kayo nagkaintindihan. Ayun! Isang departamento lang kayo. Iba sinasabi ni LTFRB Chairman, Teofilo Guadis III. Hindi kaya nahihirinan yung mga first and second Teofilo Guadis sa pinagagagawa nito. Baka kung sakasakaling sumakabilang buhay na, baka kalabitin ka na niya. Oo. Dahil sa... di ba problema nga itong nangyayaring traffic eh. Tapos yung maririnig natin policy coming from LTFRB, yan po yung pinagmumulan ng lahat ng yan, franchise. Oo. Diyan dalawang yan. Mayroon na dati, mayroon na dati, nung 16th Congress, mayroon na suggestion. Pag-isahin na lang yan. Land Ang Transportation Authority. Yung LTO at LTFRB. Oo. Para hindi nagkakagulo. Pati yung data system nila, iisa. Tama. Napakaganda niyan. Iisa lang dapat. Ba't hindi nangyari? Turf war. Hindi lang turf war. Parang ang daming special interest. Business interest. Dami. Ang dami. Dami niya. Pwede. Panibagong pakisamahan eh, no? Oo. Ako si President, yan ang isang suggestion na baka mangyari sa summit. Dahil sa kaguluhan nga ginagawa ninyo, ito na. There will only be one land transport Pare authority. naman, nangako na yung LTO, magkakaroon na raw ng... Driver's license? Saka plate? Kakaroon na raw. That was 10 years ago. Dahil papel ang binibigay. Hanggang ngayon, papel. Meron nga akong kasama, inano na niya, parang... Nilaminate. Parang nilaminate. Ganyan kalaki. Ang laki. Para kami malaking ID na. Oo. Nakalaminate yung kanyang papel. At least hindi mawawala. Hindi mo At matutupi yun. Hindi mo na tinutupi. And mahirap na ibulsa. Hindi, ang Paano mo nakalagay lalagay doon- sa wallet yun? Ang nakalagay doon, driver's license at saka plate mo. Yun ang kotse mo. Nakalagay doon. pareho kung na. lima ang kotse mo, ayan, driver's license. Mayroon ka gano'n. Iba-iba. Pero yung sinasabi mo kung Jonah, that makes sense. Kung Isa na lang yan. Kasi nakahiwalay. Public kasi vehicles yung isa naman for private. Hindi, yung Franchise. franchise. Maski public vehicles, kailangan mag-register sa LTO. Oo nga pala, Lahat yan. Yung isa, franchising. Since isa lang naman yung registration. Oo. Land Land vehicles. transportation nga eh. Para yung- yung rota po, yung review ng mga rota, tagal-tagal na niyan. Ilang taon na ba? Halos Dekada 20 na years, yan. 20 years na. Na sinasabi, i-review ang mga rota. Ba't hindi ginagawa? Parang Jonat, ako, takang-taka ako dun eh. Bakit ayaw gawin yung review ng nota when it is very obvious, kitang-kita po, na may mga linya na sobra-sobra ang franchise. Oo, sobra. At merong iba naman. Nawala. Walang Ito, sa ano pa lang, yung mga bus, etc. dati, di ba alam na natin kung ano yan? Dito sa atin, dito sa Metro Manila, JD, MD, alam mo na yan. natin. At saka may ruta na yan, may ruta. Alam mo kung anong oras darating ito dyan sa istasyon na ito, ganun, ang nangyayari. Ang ginawa nila, pinaghiwa-hiwalay nila yan at nagbigay sila ng mga special Special franchise. Oo.
Sa mga bus. Sa mga bus at saka itong ano. Ayun nga, the mere fact na kailangan mo magkaroon ng special franchise, Ibig sabihin, kulang ka. hindi ayos yung iyong mga Sistema. franchises. Kailangan mo ang isang linya kailangan mag-special franchise. Ba't hindi mo bigyan ng regular franchise kung kailangan diyan? Baka mas mahal yung special, di ba? Para halo-halo. Tanggalin mo yung baka. Talagang mahal yun. Special nga. Sarado yung linya na yan eh. Sarado yung rota. Di Pero boss, bibigyan kita special. Sarado na yung ruta na yan at saka yan, ang mayroong ano dan dapat yan, yung existing na franchise holder. Sabihin mo sa kanya, dagdagan mo yung unit mo kasi kulang ka na. Dahil dumadami ang mananakay dyan sa'yo. Hindi. Kailangan special. Ikaw, hanggang dyan ka lang sa 50 units. Ito maglalagay ako ng special, 100 units to. Per unit to, boss. Oo. Per unit? Per unit. Per unit. Per unit to. Lucrative. Special eh. O, kumbaga sa halo-halo, pare, hindi lang ice cream yan. Oo, merong ano. May cherry pa yan. Super special. Alam mo, mahirap emerge yan. Dahil parang bang, parang yung bato, pag tinanggal mo, ang daming langgam na maglalapan. Uod at Makikita lahat. uod, Oo. makikita. Yan nga yung challenge sa atin. Matitindi yan. Magta-traffic summit, ito sana nakikinig Sana lang si makita. Presidente. Oo. Sana lang. Baka sakali. Huwag ninyong gambalain si Presidente sa mga problema nyo. Ito, para matapos na, Land Transportation Authority, ito yung mga requirements and I will request the Congress to come out with a bill to merge these agencies and then ka-identify lahat yung mga functions and Mga programa nyo. programa ninyo, nandiyan na lahat. O, isama na dyan yung review of all the franchise. lines. And all the Linya, lines. routes. Makita mo, pare, pag lumabas ka ng Metro Manila, nakakaawa yung mga public wala. transport doon. Wala doon. Ba't di mo dalhin doon yung Pati mga Tapalodo may nakasakay. Ba't di mo dalhin doon itong mga ito? Yung iba. Pati Tapalodo. Sa bubungan. Pare, bubungan may upuan. Meron nga tricycle doon. Tanungin natin si Arnel pag bumalik siya. Makausap. Meron nga tricycle doon. 20 sakay. Nagpapaalala raw po ang MMDA. Yung mga electric vehicles. Oo, yan. Ito na naman tayo. Eto pa, April May deadline na 15. Ilang araw na lang po yan, 7 araw. Baka po nakakalimot kayo. Ban na raw yan. Yan. Kung saan kayo dadaan, hindi na ho problema ng MMDA yan. Basta sila nagawa na yung kanilang tungkulin na mag-ban. Sabi nga natin, reminder lang naman daw to, parin Jonah. Huwag kayo mag-remind ng wala sa lugar. Nang wala sa... Ano ba? Wala Electric e-bikes po Wala at saka e-trikes. Wala naman kayo. Kuliglig. Kung ano-ano man yan, light electric vehicles na yan. Ban na raw kayo. Sa mga major roads. Ngayon, kung saan kayo dadaan, Bahala kayo. hindi po problema ng MMDA yan. Sabi po nila, yan daw mga LGU, kailangan magtalaga ng mga ruta para sa inyo. Okay. Yan ang magiging Ang problema, yung mga LGU, tagal po. Wala pa, no? May narinig Wala, ka na ba? Naglagay ng ruta. Naglagay ng ruta para sa mga meron na yan. Yeah, meron niyang mga light electric vehicles, e-bikes, e-trikes. Naku, ang dami ko nakikita niyan. Kakaawa yung mga bumili niyan. Nakakakita ko niya, minor de edad na nagmamaneho. Kasama yung mga kapatid na papunta sa eskwela. Ang mga violator daw po, 2,500 Sa main roads, ang inyong multa. Okay? Bukod doon, baka ma-impound daw yan. Kung hindi rehistrado. Ayan. So, nire-rehistro po ba ng LTO? Yun ang ating tanong ngayon. Ang mas, look, may kausap ako kahapon. For example, sa Pasay, okay sa kanila, naintindihan nila, main road. So, alam nila, pag main roads, yung EDSA yan, yung Pasay Road, yung Taft. Pero, pwede daw bang tumagos?
Yun na nga ang hindi Yun, klaro. kasi galing sila sa secondary. Ay. Tatago sila, tatawid sila ng top para Hindi naman nila gagamitin Pwede yung ba top. daw yun? Yan ang yun. medyo, yung mga LGU will have to, Kailangan plan that. April 15, 7 araw na lang. Kuha mo, sir. Tatagos, Ito tatagos nga Ito ang sitwasyon dyan. Lalo na dyan sa mga ganyan, Pasay o kaya sa Manila. Yung mga lalapit. Lalapit eh. Tatawid. Kasi wala ka naman tatawiran doon sa kabila. Gaganon niya, X yun. X yun. Patay. Di mas lalong traffic problem for example, yan. yung- At saka, siguradong accident prone yan. Gaganon ka eh. Oo. For example, yung Libertad. Main yun. road yan. Main Gusto road. mong tumagos, pumunta ng Cartimar. Gaganon ka. Paano ka pupunta? Hindi ikot ka. Dadaan ka. Lilipad ka. Lilipad ka. Papalipa rin ka kasi meron Ayan. kukuko sa'yo eh. 9:31 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama pa rin natin Joel Lacsamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Magandang umaga po. Umaga. Gandang umaga. Ito. LTFRB Chairman Chopin Lucua. Hindi, ito muna. Hindi mo na. Pwede, parang Conrad pa rin. Okay. Bumabati tayo kina Helen Witherton Aguliana and Roy Mendez from Melbourne, Australia. Melbourne. Melbourne. Kagaling lang ni Presidente. Anong pangalan? Si Helen Witherton Aguliana and Roy Mendoza. Yan. Nako, mahirap Melbourne. magpadala ng pansit ata. Galing. Mahirap. Kailangan yun nandito nga mag-anak nila. Ang pinakamadali dyan, chocolate. Oo. Nagaling sa Melbourne. Yung pansit, yung kamag-anak nyo nandito dito. Siya na magbigay. At ang suggestion namin sa inyo, doon kayo kay na Chinchin. Naku. At saka kay Doktora kumuha. Yan. Yun. Masarap yun. Binagoongan. Pinag-goongan sa pansit. Oo. Yun. Ay, kare-kare. 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 Wow. Napag-usapan din ng Pilipino, by the way, lalo na yung mga luto nila Chinchin at nila Doktora. Ano pala ngayon, tapos na yung Women's Month. Merong food Month. ngayon. Filipino Food Month. Oh. May law na pala na designate ang April Filipino Food Month. At magkakaroon ng maraming events daw this month. Meron nga dyan sa tingnan niyo lang yung Rizal Park. Oo, yun. Ibig sabihin, kailangan kong kumain. Oo. Well, Food month. the thing is, kasi yung pagkain ng Pilipino nagkahalo-halo na eh. Dapat tingnan natin yung mga traditions natin, yung mga traditional recipes lalo na nung panahon na wala pang refrigerator. Pero yun ang maganda sa ating cuisine. Yun ang, oo eh. Yung halo-halo, nagiging, halimbawa, nagkaroon na tayo ng Precisely. influence. Dati tayo, Pilipino. Tapos dumating yung mga Kastila, then nagkaroon tayo ng Hispanic influence sa ating pagkain. Yung mga adobo. Yan. Spanish yan. Yung niluto mong kalyos na yan, hindi madaling lutuin. Saka yung Cochinillo. Kuchinilyo. At saka yung adobo, iba't ibang Probinsya. iba't Ibang klase. Oo. Yun yung purpose Ngayon, ng nagkaroon April din ng Food Month. influence yung mga Japanese sa atin. American influence, malakas din. Ngayon, Korean influence. At saka ngayon yung mga Asian influence, mga laksa, nandito na. Kasi meron palang yung Philippine Culinary Heritage Movement, PCHM. Nina Dasa Puyat, Nana Osaita, Marilyn Fontanilla. Yung mga maraming Filipino chef. Merong Filipino chef na mga bago daw, mga bata. At inaano nila, Fusion nila. Magagaling sila. Magagaling. Yung finu-fusion ni Larry Gadon na adobo niya. As a matter of fact, dito sa ating programa, yun nga gusto natin din mangyari. Mayroon tayong everyday siguro kasama dito na siya ay vlogger at the same time expert in some project or some activity. Di ba? Gayam, naghahanap po kami. Naghanap kami. Vlogger. Especially kung medyo fresh from the university. May suggestion nga si paring Joel eh. Si yung artist. Si Pauline Lopez. Hindi. In addition to Pauline. Makalala. Si Teta Lazo. At saka si Grace Makalalad ba yun?
Si Gretchen, Gretchen, yan. Malalad, yung dating karate Dating champion karate na ngayon, champion. media, nakakasalang pala niya, by the way. Congratulations. congrats. Well, hindi ko pa siya nakakausap, but Okay. yun, something. Baka sakaling maimbita natin very siya kasi articulate siya. pwede naman yan Monday, Wednesday, Tsaka, Friday. marami siyang interest sa animal welfare, environment, Yun, ganda niya. cooking, Maganda ang dami ng culture, gano'n. Ito, Pag-asa ng Bayan. Nandito na. Yun. Sabi po ng Department of Environment and Natural Resources, sa mga darating na mga linggo, magkakaroon na raw sila ng information drive kung paano magtipid ng tubig. I was scared of that. Ngayon meron siyang, ngayon niya sisimulan, kung kailan. Hindi ngayon. Incoming weeks. Incoming weeks ba? Hindi ba ngayon? Hindi pa. Magkakaroon daw 196 na lang yung anggat daw. information drive ang Okay, pinakamamahal ni paring Joel na Department of Environment and Natural Resources. Not too late, di ba? Titipid ba? Well, better late than never. Better late than later. Okay. Kailangan na ngayon yan. Kasi tumataas ang heat index 42 na heat. Magkakaroon na raw po ng information drive. Ayan. Pero sinabihan na raw nila ang mga homeowners association. Ako. Ayan. Good luck. Villages High time. and condominium property managers are directed Makinig kayo, Reman to Bill, Homeowners observe Association. water management Ayun. measures. Ayan. Sabi po ng DENR Bulletin. Good luck. All I can say is good luck. May binanggit, anong measures yun? Ako naman talaga, padidilig lang wag lang yung high pressure na hose ang ginagamit sa garahe. Ito yung mga measures, such as Such as, okay. water management measures, such as encouraging residents to practice water conservation Yeah, measures. ganda niyan. Diba? Ganda niyan. Parang Joel. Isa pa lang yun. Teka, ano yun? Hindi. Diba? Are directed to observe water management measures. Kung hindi mo alam yon, hindi ka Such nababasa. as, ulitin ko, encouraging residents to practice water conservation measures. Di pa ba maliwanag yon? Maliwanag. Alam mo, ipiprint out ko yan, ipapakita ko sa kapitbahay ko mamaya, yung nagdidilig dun na, naghuhugas ng kotse. So, mag-obserba daw po kayo ng mga water management measures. Ano-ano yan? Water conservation measures. Kasama dyan sa water management. Di ba masyadong redundant yan? Mahirap yun. At saka isampal sa'yo ng mga taga-moonbook yan, saka yung mga nakapila dun sa tanker ngayon. Ganyan kainit, nakapila yung mga pamilya dun. By the way, may mga areas po sa Quezon City na mawawalan ng tubig ayon sa Manila Water dahil maintenance. Anak ng Tokwa naman, ngayon ba kailangan mag-maintenance? Lilinisin yung mga linya para kapag na sila, nag-water rotation, dadalo yung tubig. Hindi ba pwede noong malakas-lakas ang pressure tsaka naglinis? Wala. Scheduling yan Ganun ba yan? Baka pati yung permit sa City Hall, sa LGU, hindi naibigay kagad. Eto nga, meron binan na kontraktor. Dahil nagtatrabaho sa kalye, hindi naayos yung tagal-tagal tapos di magawa-gawa. Restoration, no? Oo. Kaya binan na yung kontraktor. Ayan. Makakabalik din yung maniwala ka. Ganun ba? Napakasinit na pa rin, Joel. Oo. Makakabalik din yan. Sabi po ng DNR, kayo daw mga condominium at mga village. Okay. Yung mga administrator dyan. Sabihan nyo daw yung mga residents, wag munang mag-maintain ng swimming pool. Yung mga taga-moonwalk, ipapalo talaga yung mga ganyang klaseng nakapila na nga sila. Kailangan nung i-maintain yan kasi dyan yung mga tao pag naiinitan. Number one, nagbababad. Lulublob. Tsaka pera naman nila yun. Anong pakialam nyo? Ngayon, at the same time, lulumutin ho yan pag hindi na-maintain. Ito po, totoong merong order ang Water Resource Management Office na bawal gumamit ng hose. Okay, yung ano ba hose dyan sa Tagalog? Hose. Hose. Bomba. Hose. Basta nag-hose. Sa paglinis ng kotse. Okay.
Sa paglinis ng driveway, kapag po kayo nagdidilig, okay, ang dapat daw niyong gamitin ay timba, bathtub, batchat tabo. Yan, bathtub. O kaya yung, ano yun? Yung may butas-butas. Gusto nga pahiram doon sa kapitbahay ko. Ito po. Lagadera, tawag dyan bata eh. Ayaw. Pinagtawanan ako. Meron pong totoong prohibition ang Water Resource Management Office na bawal gumamit ng... NWRB. There you go. Which is under DNR. Pero sino nagche-check nun? Hindi taga NWRB, definitely. Sino nagche-check kung na lang hawin niyo yan. Homeowners Association sana. Kaya Hindi pala kailangan na the soonest possible, in coming weeks, magkakaroon na po ng information drive ang DENR. Pangako yan. Okay. Remanville Homeowners Association, wag puro increase ng homeowners fees ang inaasikaso nyo. Ayan, ano tayo yung education para sa water conservation. Seryoso po ang El Nino. Hindi seryoso yan. Ay, Diyos ko. Seryoso ba yan? Meron pong merong event. Yang once in a lifetime daw. Itong kanya lang mahirap pa nito yung mga nagbabantay lang yung the Northern Crown Corona Borealis. Ay, ano ba yan? Yung every 80 years lang daw mangyayari to. Oo. Yung dalawang stars. Yung dalawang stars po makikita by the naked eye. Matatanaw mula sa bahay. Lalo ngayon, may eclipse eh. May eclipse today and tomorrow. Yung mga interested dyan, okay, i-research nyo yan. Dyan po daw, dalawang star sa isang constellation. Makikita by the naked eye. Yun. Saan eh? Yung total solar eclipse. North America naman yan, parang doon lang nila makikita yan. Sa North America yan. Total solar eclipse. Sa atin hindi. Sana ang ganda nga. At least medyo malamig. Sarap mag-golf. Okay? Ayos. Ano pa ba? Gusto po ng merong survey na ginawa na more than 90% ng Pilipino payag i-ban ang single-use plastic. Naku, Okay. DNR na naman to. So, naintindihan ng Pilipino yan na... Pare. Kasama ba dyan pati yung pag bumili ka ng pizza o nakalagay sa single sachet yung Yes. yung hot sauce? Single-use yun eh. Single use yun eh. Yung mga shampoo sachet. oo. Maski yung mga bote ng shampoo. Ano yung kasi, marirecycle mo ba yan? Basta hindi na-recycle, single-use plastic yun. So, baka hint na po yan sa Kongreso na pwede na kayo magpasa ng batas. Meron batas. May batas, single-use? Sinabi na ni Sinabi na ni Congressman El Rey. Hindi, sa ano yun? Sa recycling. Kasama yun. Ganon. Ngayon, meron pong nagsasabing economist. Ewan ko kung pakikinggan to. Oo. Tanggalin na lang po yung policy ng lowest bidder sa gobyerno. Sa Procurement Act. Dahil? Because it's not working. It is not working. Kasi yung mga iba, lalong-lalo na sa infrastructure, merong lowest bidder pero nagkakaroon ng price adjustment. Magic. Ang tinatawag doon ay contract revision. Ang gagawin po kasi dyan, yung terms of reference, ite-tailor fit yun doon sa kanilang favored bidder. Okay. So alam niya na paano mag-bid ng mura. Yung kalaban, hindi niya alam paano gawin yun. Later on, sinasabi, so nag-bid ka ng mura, later on, ang gagawin nyo, magkakaroon ng change contract. Change contract. Ayan. Doon lalabas yung kita niya. Adjustment na yun. Ayun.
So, yung bang lowest bidder policy, yun ang may kasalanan dyan, Yes. parin John? Partly. O Pero yung terms of reference? Kasama na yun kasi nga tinitailor fit mo yung terms of reference to the undertaking obligation na kailangan lowest Ang sabi po nitong think tank na to, mga economists to pag daw lowest bid, hindi natin makukuha yung mga state of the art. Well, that one I can understand more. Kasi No, dahil but mamurahin okay. yung presyo nung so nakukuha. Hindi, ang you state of- pay what you get for, ika nga. You get Pero what you pay for. pare, Baliktad, sorry. kailangan madidefine mo sa terms of reference. Yun. Kung ano yung mga state of the art. Ano yan yung kasi ang tinatawag doon lowest complying bidder. Lowest complying bidder. So, nilagyan mo lang ng adjective compliant. Oo, hindi. Kaya nga yun, nandun Ay, yung, nakalagay yun, yung oh. terms Okay. Kailangan ganito ang compliance mo dyan. 1, 2, 3, 4. Oo. Kung na-meet mo yung specs, di pre-qualified ka. Di ba? Okay. Kung ang problema natin, hindi natin makuha yung state of the art dahil may lowest bidder, hindi lowest bidder. Ano po yan Yan ang check and balance Yung lowest bidder. Basta Kailangan ayusin yung terms of reference. para Pre-qualification, lahat ng produkto nyo qualified dyan. State of the art. in other words, Tapos tsaka kayo magbakbakan. Okay? So you can compare apples to apples. Di ba? Okay. So, ang susi po dyan, pasintabi dito sa mga brilliant economists na to, na gusto nila tanggalin niyang, di lalo nagkadayaan. Lowest bidder. Bago pa mag-bidding, dapat yung pre-qualification, ayos na ayos yan. Diyan po ang dayaan. sa terms of reference yun. Oo, terms of Kaya nga yung pre-qualification. compliance Ang sinasabi, meron pre-qualification, may post-qualification pati. Kasi po, ngayon, ang Senado, pinag-aaralan nila yung Procurement Act. Amendment yan. Amendment. Gusto po nilang baguhin. Ito yung mga sinasabi ng mga economists. Bakit pinag-aaralan ng Senado? Kasi sinabi po ng Presidente, gusto niya ma-streamline yung procurement process. Mas streamline, simplify. Simplify. Sa ngayon po, 4 na buwan Bago ka makapag... Anak ng toko, 4 na buwan. Ang dami na mangyayari doon. Sa 4 na buwan. Oo. Gusto ng Presidente, wala pang 1 buwan, ayos na yan. Paano mo gagawin niya? Kailangan, kasi nasa Procurement Act yan. Baguhin mo yung Procurement Act. Aba, ang gusto po nito mga matatalinong economists, tanggalin na rin yung lowest bidder. Di ayos. Anong pamantayan mo ngayon? Sa bidding, parang Jonat, kung hindi yung Hindi, kaya nga, lowest bidder. Kaya hindi lang lowest bidder. Ito ang nanalo, pinakamataas ang bid. Oo. Ganon? Paano yun? Hindi, lowest complying bidder. Nag-iisip ba ito mga to? Lowest complying bidder. When you say complying, that means yung Pre-qualified terms of, yan. yung terms of reference mo, nandoon na. Na pre-qualified yan. Hindi po yung tanggalin na yung policy ng lowest bidder. Oo. You must be dreaming. Oo. Ang House of Representatives po, na ipasa na nila yung amendment. Yes. Ang gusto lang namin makita, ano ba yung amendment na nakalagay dyan? At saka ano naman ay dadagdag ng Senate, kung meron. Kung idadagdag nyo yung lowest bidder lang, baka hindi na pwede yan. Na wala man lang nakalagay doon tungkol sa terms. Ang maganda po dyan sa kailangan na amendment dyan sa Procurement Act, ang maganda dyan dapat magkaroon ng rules or system na magiging patas ang labanan. Yun ang kailangan asikasuhin nung batas na yan. Kasi alam na natin yung sistema. May mga grupong nakakalamang dyan dahil may connect sa loob. Kagaya niyan. Paano maiiwasan yun? Yun ang dapat pag-isipan ng batas. Kagaya niyan. Halimbawa, ang agency estimate ng isang halimbawa infrastructure project 5 billion. Tapos papapasukin mo yung mga 3 billion lang na completed. Oo. Naka-complete lang ng 3 billion. May daya yan. May daya na yun. Ang Dahil estimate ito- nyo, 5 billion. Oo, itaas ito. Yung pre-qualification na yan. Pre-qualification.
Tapos post-qualification. Titingnan din ninyo yung mga dokumento kasi, alam mo, Yun ang importante. ang nangyayari, yung mga dokumento may mga fake. Ayan. Yan. Fake original. Original. Ito para sa akin. Yung Bids and Awards Committee dapat naman eagle-eyed pa Naku, ganyan. pa. Ay, Ayan, nako, dyan nga Dami nagkakaroon. yung mayaman dyan. Diyan marami yung mayaman. Ang dami yung mayaman dyan. Bang Adalti Radyo. Ito, Adalti Radyo. ewan ko sa tingin nyo. Sa akin, maaayos po yung procurement ng government na yan. Kung yung digitalization, maayos. Kasi ang bidding, kung digital yan, mahirapan magkadayaan dyan. Kasi ang isa pang dayo nangyayari dyan, halimbawa, oy, That's true. ang sinabi namin dito, 9 o'clock dumating ka, 9:01. Hindi Patay na. ka. Tagal ka na. Hindi ka Kung pwede. digitalize yan. Wala yun. Digital. At saka merong record. Kasi may mga nangyayari, wawalain yung Pwede isang naman bidder. mag-bidding po ng Ililigaw. via internet. Ililigaw. Ililigaw. May nangyari na yun. 2 beses. Kung internet yan, pare, di ang dali. Hindi wala. Ang nangyari, hindi Tapos yung bidding na yun, kailangan po available sa public. nakikita. Nakikita yan. Internet. Kaya mamomonitor yan. Halimbawa, bidding ng isang school. Pati yung mga teacher, yung mga parents, pwede silang bantayan yan. May involve po ang public. Kaya mahalaga yung internet sa atin. That's one solution. Hindi lang yung tanggalin na yung lowest bidder policy. Yung lowest bidder, yan ang isang pinakahuli dapat na pinag-uusapan. Nasikasuhan niya. Oo. Sinasabi minsan ng mga ganyan, mga bids and awards committees, these are highly technical and complex mechanisms, processes. Baka hindi maintindihan ng tao, magkaroon ng Technicalin kita dyan. Sasabihin na. Ito magandang proposal din. Ganun ang nangyayari dyan. Ito pinakamagandang proposal. Wala na lang bidding. Okay. Yung mga government agency, pwede nang diretsong bumili. Okay. Basta lang, yung supplier, Credited. okay. Acceptable, may track record. Nako po. Paano ka magkaka-track record? Yan. Documentation. Ayan, document. Boss. Walang Eh, fake. track Ang record. problema, kung may track record paano bago ko? Wala pa akong track record. Hindi ako pwedeng bilhan directly. Kaya nga ako sasali sa bidding Dito nga sa atin magpapalabas ng PowerPoint na nakakailan take-off. Ano yan? Yung sa Gatwick Airport, yung pala, mali naman pala yung ano. Ayun. Ganun. Okay. Iisahan ka pala. Kung bibigyan ka ng napakagandang video, Ayan. Kaya marami po nakaka-order. Ganun ang labanan talaga Yun na. yan. Kaya marami nakaka-order ng Alphard sa Toyota dahil dyan sa mga practices na yan sa mga bidding Okay, sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Bukas uli dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, susunod na! Ito na! Tagal namin din Ronda Pilipinas, kasama po ang award-winning broadcast journalist at supplier ng bangus. sarap ha? Bangus, masarap. Masarap ang bangus. National Food Month ngayon, tama-tama. National Food Month. Kailangan ng panibago. Si Dennis Antinor Jr. at si Miss Laika Cuevas. Carambola, carambola,